Nakapagtaka rin ang obsession ni Vice President Sara sa confidential funds. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated. Mr. Chair, we uncovered a number of anomalies. Sabi ko nga po, ang tanong, nanganganak ng mas maraming tanong. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Vice Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people. Mr. Chair, wala pong personalan ito. Trabaho lang. Bagamat marami pa rin katanungan tungkol sa confidential funds, sapat na ang ating natuklasan para magampanan ang ating mandato na gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa. Ngunit hindi tayo titigil sa ating pag-iimbestiga sapagkat ang confidential fund ay isang bahagi na lamang ng budget ng OVP at ng DepEd. Marami pa tayong kailangang busisiin at suriin upang matukoy kung ano pang aspeto ng paggamit ng pera ng bayan ang kailangang punan ng batas. Ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Wala din daw silang alam sa mga detalye patungkol dito sa mga confidential funds. Lahat po sila ay nagtuturuan. Pero sino nga ba ang pumirma sa mga accomplishment report at certification? Ang mga SDOs at si Vice President Sara Duterte. Malinaw na ito'y paglabag sa Joint Circular 2015-01 o ang guidelines sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds na tila ginamit lamang sila bilang middlemen o pass-through ng pondo. Nananatiling misteryoso at tago kung saan talaga napunta ang confidential funds. Isang butas sa guidelines na dapat tugunan sa pamamagitan ng batas. Nakapagtaka rin ang obsession ni Vice President Sara sa confidential funds. Marahil ito'y dahil sa kalakip ng opacity at antas ng secrecy sa pag-disburse ng mga confidential funds na tila nagiging daan upang ito'y abusuhin ng walang accountability. Ay isang paglapastangan sa tiwala ng publiko at sa prinsipyo ng pananagutan na dapat sinusunod ng bawat institusyon ng pamahalaan. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. This may be under the crime of plunder. Sa dami po nang na-discover natin in the past hearings na sinubaybayan po ng publiko, we uncovered irregularities and deficiencies in the disbursements and reporting of the confidential funds allocated to the OVP and to the DepEd. This has been an extremely insightful exercise of our mandate as we were able to examine the sufficiency of our current legislation and how this current legislation safeguards us from potential misuse and abuse of public funds, as well as the potential malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in the office by officers and employees of the government. Our task does not end here. It is now our duty to craft legislation that will protect the public coffers and ensure that they are not used and abused by public servants for their personal agenda. Mr. Chair, from among these documents, this committee discovered that the confidential funds, which should be utilized by civilian agencies for security and surveillance activities, was just handed over to 2 members of the Vice President's security team upon the instruction of the VP herself. Ibig sabihin po nito, Mr. Chair, para po mag-comply sa requirement na nag-submit ng documentary evidence of payment, ang binigay ng OVP at DepEd ay acknowledgement receipts lamang. Mr. Chair, we uncovered a number of anomalies. Sabi ko nga po, ang tanong, nanganganak ng mas maraming tanong. Mukhang ang mga supposed evidence or proof of the use of these confidential funds ay bogus
or gawa-gawa lamang. These discoveries led us to the conclusion that something was really amiss, Mr. Chair. May mali na ang pagkakamali na ito ay humahantong po, Mr. Chairman, sa katiwalian. This is exactly what we, Mr. Chair, this committee, as lawmakers, as legislators have done here. And this is the primary reason of why we have undergone numerous hearings in our inquiry in aid of legislation with regard to confidential funds without fear or favor. Mr. Chair, wala pong personalan ito. Trabaho lang. Mr. Chair, I, together with other members, have taken on the task of outlining some of the potential legal ramifications and liabilities arising from the facts that we have uncovered. Ang unang krimen na pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tinatawag na technical malversation under the revised penal code. Simply stated, it means that an accountable officer applies public funds to another purpose, kahit public purpose pa yan, which is different from that which they were originally appropriated for by law or ordinance. Sa madaling salita, ginamit sa ibang bagay ang pera ng taong bayan. Ano po ba ang falsification? Ito po ay may elemento po paggawa po ng itong krimen o violation ng falsification. The offender is a public officer or employee or notary public. Number 2, the offender takes advantage of his official position. And number 3, he or she falsifies a document by committing any of the acts mentioned in Article 171 of the revised penal code. Perjury can be committed orally or in writing. If it is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this: you will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation and even in all forms of investigation, we place them under oath. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. May not be for Congress to conduct anymore. Again, our ultimate purpose here is to legislate. Such an investigation, however, we will ensure will be conducted, Mr. Chair. Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito. Ito po ay isang malaking leksyon sa lahat ng mga ahensya sa ating gobyerno na atat na magkaroon ng confidential or intelligence funds para sa kanilang agencies. Pangalawa, Mr. Chair, napakita natin sa mga hearing na ito na yung mga inquiries in aid of legislation ay pwedeng gawin habang nirerespeto natin yung trabaho ng iba pang mga ahensya when it comes to ensuring transparency and accountability among public officials. Pangatlo, Mr. Chair, ngayon nakita natin na meron palang pwedeng gawing isang scheme yung mga opisyal na gustong gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. Lalo na, Mr. Chair, yung paggamit at paglikha ng mga peking pangalan at ginagamit ang security purposes di umano
para maging dahilan ng paggamit ng mga peke, hindi totoo at mga inimbentong pangalan. Ang Vice Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services, Mr. Chair, na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this grave cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong Vice Presidente mismo, Mr. Chair, no, ay nandaya, nagbetray sa mamamayang Pilipino, Mr. Chair. Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang, yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to? Baka ang lahat ng sisi ay mapunta dun sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential funds. So hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. 'Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. Sa pamamagitan ng dokumento at record ng pinansyal, napatunayan natin na ang mga pondo na ito ay nagamit sa paraang hindi sumusunod sa mga pamantayan ng transparency at accountability. Sa patuloy na pagsusuri ng mga record ng pondo, matibay ang patunay na may mga pondo na hindi dumaan sa tamang proseso at ang paggastos ay naganap ng walang sapat na pagsisiyasat o pagpapakita ng kahalagahan ng integridad. Ang mga gawain ng Office of the Vice President ay hindi lamang isang simple o di sinasadyang pagkakamali, kundi isang sadyang pang-aabuso ng posisyon at kapangyarihan upang mapakinabangan ang pondo ng ating bayan. Ang mga pondo na ito ay hindi rin nailathala ng tama at hindi dumaan sa masusing pag-audit ng mga kinauukulang ahensya. Kasama na sa paglabag ang hindi tamang paggamit ng confidential fund sa mga proyekto o gastusin na walang basihan o sapat na pagpapaliwanag na nagdulot ng lubhang pang-aabuso sa tiwala ng ating mamamayan. Ang katarungan at transparency ay nararapat para sa bawat mamamayan at nararapat lamang na ipakita natin na ang mga opisyal ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon, ay hindi nakakataas sa batas. Hinihiling namin na itaguyod ng komite ang mga hakbang upang tiyakin na walang sino man ang magiging ligtas mula sa legal na konsekwensya ng kanilang mga maling gawain at pagkakamali. Mr. Chair, our Constitution reminds us that public office is a public trust, and as such, public officials must always be accountable to the people. Ang confidential funds ay nagmumula sa kaban ng bayan. Dahil dito, pananagutan po
ni Vice President Duterte bilang pinuno ng OVP at ng DepEd sa taong bayan na siguraduhin ang confidential funds na ipinagkatiwala sa kanyang opisina ay nagagastos sa wastong paraan. Nagalit siya nang siya ay tinanong. Nagalit siya, bakit daw siya prino-prosecute? Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Ang mali po ay tumahimik at magwalang kibo. Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. 2 Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan, habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Mahigit kalahating bilyong piso, ilang classroom na sanang napagawa nito, ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito, ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan. Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may.